Maaga pa lang ay gising na si Leah Mendoza. Tahimik ang maliit nilang bahay sa gilid ng barangay. Tanging tunog lang ng bentilador at mahinang hilik ng nakababatang kapatid ang maririnig. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa manipis na kutsyon, pilit iniwasang makagawa ng ingay. Samay na ang katawan niya sa ganitong oras ng paggising dahil bago pa man pumasok sa ospital bilang student nurse, kailangan muna niyang tumulong sa bahay. Dumiretso siya sa kusina, nagsaing gamit ang natitirang bigas, saka nag-init ng kaunting tuyo at itlog. Simple ang almusal pero sapat na para makapagsumula ng panibagong araw. Habang nagluluto, napatingin si Leah sa dingding kung saan nakasabit ang kanyang school ID at duty schedule. Bawat araw na nakikita niya iyon ay paalala ng bigat na dala niya. Scholar siya sa St. Gregory Medical Center, isa sa pinakamalalaking ospital sa lungsod. Isang pagkakamali lang, isang reklamo lang mula sa staff o pasyente, pwede nang mawala ang lahat. Hindi kayang saluhin ng pamilya niya ang matrikula ni ang gastusin sa uniforme at libro. Kaya bawat galaw niya, bawat salita, kailangang tama. Iyon ang paulit-ulit na tumakak sa isip niya mula pa noong unang araw ng kanyang pag-aaral. Lumabas ang kanyang ina na si Marisa, may hawak na tasa ng kape. Kita sa mukha nito ang pagod mula sa maghapong pagtitinda ng kakanin sa palengke. Ngumiti ito kay Leah kahit halatang kulang sa tulog. Sinabi nitong mag-ingat siya sa duty at huwag kalimutang kumain. Tumanggol lang si Leah, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niyang pareho lang silang pagod sa buhay. Sa murang edad, natutunan na niyang lunukin ang reklamo at itikom ang bibig kapag mabigat na ang sitwasyon. Habang kumakain, napatingin si Leah sa maliit na salamin sa gilid ng aparador. Inaayos niya ang buhok niyang mahigpit na nakapusod, sinisigurong maayos ang itsura kahit simple lang ang suot. Hindi siya mayaman, pero ayaw niyang mapagkamalang walang pinangangarap. Sa eskwelahan at lalo na sa ospital, napansin niyang iba ang trato kapag mukhang mahina ka. Kaya natutunan niyang maging matapang sa panlabas kahit sa loob ay puno ng takot. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nagiging bahagi ng ugali niya ang pagiging estrikta at minsan mapagmataas, hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon ang tingin niyang proteksyon laban sa pangmamaliit. Pagkatapos mag-ayos, kinuha niya ang kanyang bag na punong-puno ng libro at notes. Bago lumabas ng bahay, napatingin siya sa ina at kapatid at sa sandaling iyon muling sumikip ang dibdib niya. Lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng pangarap niya ay para sa mga taong iyon. Ayaw niyang bumalik sa puntong kapus na kapus sila, na kailangan mangutang para lang may makain. Kaya kahit minsan ay nasasaktan siya sa mga sinasabi ng iba, kahit may mga pagkakataong pinipili niyang magtaas ng boses, ginagawa niya iyon para manatiling nakatayo. Naglakad si Leah papunta sa kalsada, dala ang bag at ang bigat ng responsibilidad. Sa isip niya ay ang mga gagawin sa ospital, ang mga pasyenteng aalagaan, ang mga instruksyong hindi pwedeng kalimutan. Wala siyang oras para maging mahina, wala siyang puwang para magkamali. Sa bawat hakbang niya, pinapaalala niya sa sarili niya na kailangan niyang maging mas mahusay kaysa sa inaasahan ng lahat. Habang nagsasakay siya ng jeep papunta sa ospital, napansin niya ang mga taong kasama niyang bumiyahe. May mga pagod na manggagawa, may estudyanteng antok pa sa tulog, may matandang tahimik lang niya nakaupo. Sandaling napaisip si Leah kung pare-pareho lang ba silang may dalang mabigat na laban, pero mabilis niyang inalis ang isip na iyon. Hindi siya pwedeng maging sentimental. Kailangan niyang maging matapang dahil iyon ang taning paraan para makaligtas sa mundong tila laging handang dumurog sa mahihina. Sa sandaling iyon, hindi pa niya alam na may mga pangyayaring darating na magpapatunay kung gaano kahalaga ang tunay na katauhan at kung paanong isang simpleng araw ay maaaring magbago ng direksyon ng kanyang buhay. Para kay Leah, isa lang itong karaniwang umaga ng isang student nurse na may pangarap at takot na pilit binabalot ng tapang. Hindi pa tuluyang nagigising ang palengke nang dumating si Marco Rivera. Maaga siyang laging naroon, bago pa man dumagsa ang mga mamimili
at sumikip ang mga daanan. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt na kupas na ang kulay at pantalon na halatang ilang taon nang ginagamit. Sa unang tingin, aakalain ng marami na isa lang siyang ordinaryong binata na naghahanap buhay sa kung anong paraan o isa sa mga nag-aalok ng tulong kapalit ng barya. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit siya naroon araw-araw. Tahimik lang si Marco habang naglalakad sa pagitan ng mga pwesto ng gulay at isda. Binabati niya ang ilang tinderang matagal na niyang kakilala, mga matatandang babaeng sanay nang makipag-usap sa kanya. Minsan ay binubuhat niya ang mabibigat na bayong ng gulay, minsan na may inaabot ng bayad ng isang matandang hirap nang maglakad. Hindi siya humihingi ng kapalit, at kung may mag-abot man ng barya, madalas ay tinatanggihan niya ito o ibinibigay sa ibang mas nangangailangan. May isang tindera ng gulay na si Aling Nena na palaging nakaabang sa pagdating niya. Kapag nakita siya nito, agad siyang tatawagin para magpatulong magbuhat ng mga sako. Hindi dahil malakas lang si Marco, kundi dahil marunong siyang makinig. Habang nagbubuhat, tahimik lang siyang nakikinig sa mga kwento niyang mga tao, sa reklamo sa buhay, sa pagod, sa simpleng mga pangarap. Hindi siya nagbibigay ng payo kung hindi hinihingi. Para sa kanya, sapat na ang makinig. Habang naglalakad si Marco, napapansin niya ang galaw ng palengke. Kung sino ang tinatawaran ng sobra, kung sino ang hindi pinapansin, kung sino ang nahihirapan. Sa mata ng iba, wala itong saysay. Ngunit para sa kanya, mahalaga ang lahat ng iyon. May dahilan kung bakit pinipili niyang pumunta rito kahit may mas komportable siyang pwedeng puntahan. Dito niya nakikita ang tunay na mukha ng araw-araw na pagkikibakan ng mga tao. May ilang kabataang lalaki na napapatingin sa kanya at nagbubulungan. Sanay na si Marco sa ganoong tingin. Minsan ay tinatawag na tambay, minsan ay napagkakamalang walang direksyon sa buhay. Hindi niya iyon sinasagot. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa kahit na sino. Sa isip niya, hindi nasusukat ang halaga ng tao sa suot o sa lugar na kinaroroonan niya. Bumili si Marco ng kaunting gulay at prutas. Sapat lang para sa isang araw. Hindi siya mahilig mag-imbak. Gusto niyang simple ang buhay, malinaw ang isip. Habang naglalakad siya papalabas ng palengke, napadaanan siya sa isang pwesto kung saan may batang nag-aabot ng plastik kapalit ng kaunting barya. Napansin niyang naningining ang kamay ng bata sa pagod. Tahimik niyang kinuha ang ilang supot at tinulungan nitong mag-ayos, saka iniwan ng kaunting barya sa mesa nang hindi nagpapaalam. Pagdating sa gilid ng palengke, huminto si Marco sandali. Kinuha niya ang lumang cellphone sa bulsa at tinignan ang ilang missed calls. May mga tawag na galing sa ospital, mga mensaheng hindi niya agad sinasagot. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil pinipili niya ang tamang oras. Sa mga sandaling ito, gusto niyang maging isang ordinaryong tao lang, hindi ang taong may daladalang mabibigat na desisyon. May isang mensahe ang tumatak sa isip niya. Tungkol iyon sa kakulangan ng pasilidad at sa reklamo ng ilang pasyente. Dahan-dahan niyang binasa, hindi nagmamadali. Alam niyang darating ang oras na haharapin niya iyon, ngunit hindi ngayon. Para sa kanya, mahalagang maunawaan muna ang pinanggagalingan ng mga reklamo, hindi lang ang mga numero sa papel. Habang naglalakad pauwi sa bahay, nadaanan niya ang ilang taong nag-aagawan sa murang bilihin. Tahimik niyang pinagmasdan ang isena, may bahaging lungkot sa mata. Alam niya kung gaano kahirap ang buhay kapag kapos, dahil kahit hindi iyon ang kasalukuyan niyang dinaranas, matagal na niyang pinag-aralan at pinili na huwag kalimutan. Para kay Marco,
Ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Isa itong paalala na hindi kailangang ipagsigaw ang lahat. Sa araw na iyon, wala siyang ideya na ang palengke, na para sa kanya ay lugar ng katahimikan at pagmamasdan, ay magiging tagpuan ng isang pangyayaring mag-uugnay sa kanya at sa isang taong may sariling daladalang bigat. Para kay Marco, isa lang itong karaniwang umaga ng isang binata na piniling manatiling simple sa mundong mahilig humusga. Mabilis ang lakad ni Leah ng araw na iyon. Halos hindi pa sumisikat ng todo ang araw, pero ramdam na niya ang bigat ng oras. May duty siya sa umaga at may pagsusulit pa sa hapon, kaya kailangan niyang magmadali. Bago tuluyang pumasok sa ospital, dumaan muna siya sa palengke para bumili ng kaunting prutas at tinapay na magiging baon niya hanggang gabi. Sanay na siyang tumakbo sa oras, sanay na siyang ipagsabay ang pagod at responsibilidad, at sanay na ring pigilan ng sarili kapag may aberyang dumarating. Mas matao ang palengke kaysa sa inaasahan niya. May mga nagtitinda ng isda na pasigaw ang benta, may mga mamimiling nag-aagawan sa murang gulay, at may mga batang paikot-ikot sa masisikip na daan. Habang naglalakad si Leah, mahigpit niyang hawak ang ubag na may lamang mga libro at gamit pang duty. Ayaw niyang madumihan o masira ang kahit ano dahil wala siyang pamalit. Sa isip niya, kailangan lang niyang matapos ang mabilis na pagbili at makaalis agad. Sa kabilang bahagi ng palengke, abala rin si Marco. May tinutulungan siyang tindera na nahihirapang mag-ayos ng mga kahon ng gulay. Maingat niyang binubuhat ang mga iyon at inilalagay sa tabi, sinisiguradong hindi matatapakan ng mga dumadaan. Hindi niya napansin ang paligid dahil nakatuon ang isip niya sa ginagawa. Sanay siyang mag-ingat, ngunit sa dami ng tao at sikip ng espasyo, may mga bagay talagang hindi inaasahan. Nagtagpo ang landas nila sa isang makitib na daanan. Nagmamadali si Leah, nakatingin sa relo, habang si Marco naman ay paatras na nagbubuhat ng kahon. Sa isang iglap, hindi nila napansin ang isa't isa. Tumama ang kahon sa bag ni Leah at sa lakas ng pagkakabangga, natapilok siya at natapon sa sahig ang ilan sa laman ng bag. May ilang prutas na gumulong, may papel na nalaglag, at ang pinakamahalaga, ang ilang notes niya ay nabasa ng tubig mula sa sahig ng palengke. Huminto ang ingay sa paligid. May ilang taong nakatingin, may mga bulungan, may mga matang naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Nanlaki ang mata ni Leah habang nakatingin sa nagkalat niyang gamit. Ramdam niya ang init ng hiya na gumapang mula leeg hanggang mukha. Sa halip na unahin ang paghinga, unti-unting napalitan ng galit ang kaba sa dibdib niya. Biglang bumaling ang tingin niya kay Marco. Sa paningin niya, ito ang dahilan ng lahat. Hindi na niya inisip ang pagmamadali niya, ang sikip ng daan o ang aksidenteng pangyayari. Ang nakita lang niya ay isang binatang gusgusi ng suot, may hawak na kahon at tila walang pakialam sa pinsalang nagawa. Sumabog ang emosyon niya, bunga ng pagod, takot at matagal nang iniipong stress. Malakas ang boses ni Leah nang magsalita siya. Sinisi niya si Marco sa lahat ng nangyari. Sinabing wala itong pakialam at hindi marunong mag-ingat. May mga salitang binitawan siya na hindi na niya napag-isipan. Mga salitang tumama hindi lang sa tainga, kundi sa dignidad ng kausap niya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, mas lalong tumitindi ang katahimikan sa paligid. May ilang taong napailing, may ilan namang tila naaaliw sa esena. Napatigil si Marco. Agad niyang ibinaba ang kahon at lumapit para tulungan pulutin ang mga gamit ni Leah. Paulit-ulit siyang humingi ng paumanhing, sinabing hindi niya sinasadya at handa siyang tumulong sa kahit anong paraan.
Maingat niyang pinulot ang mga nalaglag na papel, kahit basang-basa na ang ilan. Hindi siya sumagot sa mga salitang ibinato sa kanya. Hindi niya pinatulan ang pangmamaliit. Ang tanging gusto niya ay ayusin ang sitwasyon. Pero para kay Leah, hindi sapat ang paumanhin. Sa harap ng maraming tao, ramdam niya na para bang siya ang napahiya at kailangan niyang ipakita na hindi siya pwedeng tapakan. Mas lalong tumindi ang mga salitang binitawan niya. Tinignan niya si Marco mula ulo hanggang paa, at sa tingin na iyon ay may malinaw na husga siya. Hindi niya namalayan na ang galit na ibinubuhos niya ay hindi na lang tungkol sa natapong gamit, kundi sa lahat ng takot at pagod na matagal na niyang kinikimkim. Tahimik lang si Marco. Tinanggap niya ang mga salita ng hindi umaangal. Nang matapos niyang pulutin ang mga gamit, iniabot niya ilon kay Leah at muling humingi ng paumanhin. Hindi niya ipinaliwanag ang sarili, hindi niya ipinagtanggol ang dignidad niya. Tumayo siyang tuwid, may lungkot sa mata, ngunit walang galit. Umalis si Marco sa gitna ng mga nakatingin. May ilang natawa, may ilang napailing, at may saglit na namang natahimik. Naiwan si Leah na hawak ang bag niya, hingal ang paghinga. Unti-unting humupa ang galit niya at pinalitan niyon ng kakaibang pakiramdam sa dibdib. Ngunit mabilis niya ring itinaboy ang damdaming iyon. Wala siyang oras para mag-isip. Kailangan niyang umalis, kailangan niyang magpatuloy. Habang naglalakad siyang palayo sa palengke, hindi niya alam na ang insidenteng iyon na inakala niyang maliit at panandalian ay magiging simula ng mas malalim na pagsubok sa pagkatao niya. Para kay Leah, isa lang itong umagang puno ng abala. Para kay Marco, isang tahimik na paalala kung gaano kadaling husgahan ng isang tao base sa itsura. At para sa kanilang dalawa, hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Tahimik ang paligid nang tuluyang makalayo si Marco sa pinanggalingan ng gulo. Sa bawat hakbang niya palayo sa makitid na daanan ng palengke, unti-unting bumibigat ang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi dahil sa mga salitang ibinato sa kanya, kundi dahil sa pamilyar na pakiramdam ng mapagkamalang mababa, walang halaga, at madaling sisihin. Sanay na siya sa ganoon, ngunit hindi ibig sabihin na hindi iyon masakit. Pinili niyang hindi lumingon, pinili niyang hindi ipakita ang anumang reaksyon dahil alam niyang hindi niya kailangang ipaglaban ang sarili sa paraang nakikita ng marami. Huminto siya saglit sa gilid ng palengke at huminga ng malalim. Pinunasan niya ang pawis sa noo at inayos ang pagkakahawak sa dala niyang supot. May mga matang sumunod sa kanya, may ilang pabulong na tawanan at may ilan ding tahimik lang na nakamasid. Hindi niya alam kung alin ang mas mabigat, ang lantad na pangungutya o ang tahimik na paghuhusga. Gayunpaman, pinili niyang magpatuloy, gaya ng lagi niyang ginagawa. Sa kabilang banda, naiwan si Leah sa gitna ng palengke na may hawak na bag at basang mga papel. Unti-unting bumalik ang ingay sa paligid, parang walang nangyari. May mga naglakad na muli, may mga nagpatuloy sa pagtawad at may mga nag-usap tungkol sa ibang bagay. Ngulit sa loob ni Leah, may kakaibang katahimikan na bumalot. Nang humupa ang galit, doon pumasok ang hiya. Hindi niya inaasahan ng biglang pagsikip ng dibdib. Ang pakiramdam na tila may mali, kahit pilit niyang ipinapaliwanag sa sarili na may dahilan siya. Pinulot niya ang huling papel sa sahig at ipinasok sa bag. Napansin niyang nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa emosyon. Hindi niya tinignan ng mga taang nakapaligid. Ayaw niyang makita ang mga mata nilang tila may hatol na. Pinilit niyang itaas ang baba at maglakad palayo, gaya ng ginagawa niya kapag may bumabagsak na bahagi ng loob niya na ayaw niyang ipakita. Habang naglalakad papunta sa sakayan, bumabalik sa isip ni Leah ang itsura ni Marco. Ang paraan ng pagyuko nito habang humihingi ng paumanhin, ang tahimik na kilos habang pinupulot ang mga gamit niya. Ang hindi pagganti kahit malinaw na napahiya ito sa harap ng maraming tao.
May bahagi ng isip niya na gustong balewalain ang lahat. Sabihing tama lang ang ginawa niya dahil nagmamadali siya at nasira ang mga gamit niya. Ngunit may mas tahimik na tinig na pilit sumisingit. Nagtatanong kung kailangan ba talagang umabot doon. Pilit niyang inalis ang isip na iyon. Wala siyang panahon para sa konsensya. May duty siyang hahabulin, may responsibilidad siyang hindi pwedeng pabayaan. Sa bawat hakbang niya palayo sa palengke, pinipilit niyang ibalik ang matigas na pader sa paligid ng damdamin niya. Para kay Leah, ang pagiging matatag ay nangangahulugang hindi pag-aamin ng pagkakamali, lalo na kapag pakiramdam niya ay siya ang delhado. Samantala, si Marco ay nakauwi na sa maliit ngunit maayos na tirahan. Inilapag niya ang biniling gulay sa mesa at umupo saglit. Tahimik ang lugar, walang ibang tao, at doon niya naramdaman ng bigat na matagal niyang pinipigilan. Hindi siya galit, ngunit may lungkot na unti-unting umaakyat sa dibdib niya. Hindi dahil sa pangyayari lang iyon, kundi dahil sa paulit-ulit na paalala kung gaano kababaw ang tingin ng marami sa kapwa base lang sa anyo. Kinuha niya ang cellphone at muling tinignan ang mga mensahe mula sa ospital. May mga ulat ng kakulangan, may mga reklamo, at may mga suhestyon na matagal nang naghihintay ng aksyon. Inisip niya ang esena sa palengke at ang mga taong nakasaksi. Sa isip niya, malinaw ang koneksyon ng lahat. Ang kakulangan ng malasakit, ang madaling paghuhusga, at ang pagiging manhid sa nararamdaman ng iba. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagreklamo, ngunit may desisyon na unti-unting nabubuo sa loob niya. Sa oras na iyon, hindi pa niya alam kung kailan at paano magtatagpo muli ang landas nila ni Leah. Hindi rin niya alam kung anong anyo ang magiging pagkikita na iyon. Ang alam lang niya, pinili niyang manatiling tahimik hindi dahil mahina siya, kundi dahil may mas mahalaga siyang layunin kaysa sa pansariling pagtatalo. Para kay Marco, ang tunay na sukatan ng tao ay hindi kung paano siya tinrato sa harap ng marami, kundi kung paano siya nananatiling buo kapag walang nakikita. Para naman kay Leah, habang naglalakad papunta sa ospital, dala niya ang bigat ng umagang puno ng tensyon. Hindi pa rin niya tinatanggap sa sarili ang bahaging pagsisisi na kinikirot sa dibdib niya. Para sa kanya, tapos na ang nangyari. Ngulit sa kaibuturan ng isip niya, may alaala ng isang lalaking tahimik na umalis nang hindi gumanti. At ang alaalang iyon ay unti-unting maghahanap ng puwang sa mga susunod na araw. Pagpasok ni Leah sa St. Gregory Medical Center, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon at ng pamilyar na amoy ng disinfectant. Makinis ang sahig, maliwanag ang mga ilaw, at organisado ang bawat galaw ng mga nurse at doktor na abala sa kani-kanilang tungkulin. Sa panlabas, maayos ang lahat, ngunit sa loob ni Leah, ramdam pa rin niya ang bigat ng umagang nagdaan. Pilit niyang itinatabi sa isip ang nangyari sa palengke at isinuot ang profesional na anyong matagal na niyang sinanay sa sarili. Nagpalit siya ng uniforme sa locker room, inayos ang nameplate na may nakasulat na Leah Mendoza, student nurse, at huminga ng malalim bago lumabas. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili na trabaho muna at pangarap muna. Wala siyang karapatang dalhin ang personal na emosyon sa loob ng ospital. Iyon ang laging bilin sa kanila ng mga clinical instructor. Ngulit kahit pilit niyang isara ang isip, may mga alaala pa ring sumisingit sa bawat sandali ng katahimikan. Unang assignment ni Leah ang ward ng mga charity patient. Doon inilalagay ang mga pasyenteng kapos sa pambayad at umaasa sa malasakit at mahabang pasensya ng mga staff. Habang inaasikaso niya ang isang matandang pasyente na hirap bumangon sa kama, napansin niya ang nanginginig nitong kamay at ang pilit na ngiti sa mukha. Paulit-ulit itong humihingi ng paumanhin sa bawat abalang ginagawa niya, kahit malinaw na bahagi iyon ng kanyang tungkulin. May biglang kirot na dumaan sa dibdib ni Leah.
Hindi niya inaasahan ang pakiramdam na iyon. Habang inaayos niya ang IV ng pasyente, bumalik sa isip niya ang tahimik na pagyuko ni Marco habang pinupulot niya ang mga gamit niya sa palengke. Pareho ang kilos, pareho ang paraan ng paghingi ng paumanhin na para bang kasalanan nilang makasagabal sa iba. Saglit siyang natigilan, ngunit mabilis ding bumalik sa ginagawa. Hindi niya pwedeng hayaang mahalata ang alinlangan. Lumipat siya sa susunod na pasyente, isang inang may kasamang batang may lagnat. Kita sa mukha ng babae ang pag-aalala at pagod. Wala itong tigil sa pagtatanong kung kailan darating ang doktor at kung magkano ang posibleng gastos. Sinagot ni Lia ang mga tanong ng maayos at mahinahon, ngunit sa loob niya ay may tanong na ayaw niyang harapin. Kailan pa siyang naging matigas sa labas, ngunit marupok sa loob? Sa kalagitnaan ng duty, dumating ang clinical instructor at nagbigay ng paalala tungkol sa tamang pakikitungo sa mga pasyente. Sinabi nitong hindi sapat ang kaalaman at kasanayan, mahalaga rin ang respeto dahil hindi lang katawan ang ginagamot nila, kundi pati dignidad na ng tao. Ramdam ni Lia na parang siya ang tinutukoy kahit alam niyang pangkalahatan lamang ang sinabi. Bahagya siyang yumuko at pilit pinigilan ang pag-init ng kanyang mga mata. Habang nagpapahinga sandali sa gilid ng hallway, napansin niya ang isang matandang lalaking nakaupo sa wheelchair. Mag-isa lamang ito, hawak ang isang lumang supot ng mga gamit, tahimik na nakatingin sa sahig. Maraming dumaraan, maraming abalang staff, ngunit tila walang nakakapansin sa kanya. Huminto si Lia at sandaling pinagmasdan ang matanda. Sa kanyang isip, para itong salamin ng umagang nagdaan ng lalaking tahimik na umalis sa palengke habang siya ay nakatayo sa gitna ng galit at hiya. Lumapit siya sa matanda at mahinahong nagtanong kung may kailangan ito. Ngumiti ang lalaki at sinabing ayos lang siya at naghihintay lamang. Sa simpleng sagot na iyon, may bigat na tumama sa dibdib ni Lia. Biglang bumagal ang kanyang paghinga. Marahil dahil unti-unti niyang nauunawaan na maraming taong sanay nang hindi pansinin, sanay nang maghintay, at sanay nang tumanggap ng kaunting atensyon na para bang iyon na ang sapat. Pagbalik niya sa trabaho, mas naging maingat ang bawat kilos ni Lia. Mas mabagal ang kanyang pagsasalita, mas mahinahon ang bawat hawak, at mas may ingat ang bawat hakbang. Hindi pa niya tuluyang tinatanggap ang pagkakamali niya sa palengke, ngunit may pagbabagong nagsisimula sa loob niya. Hindi ito lantad at hindi rin malaki, ngunit malinaw na naroon at patuloy na gumagalaw. Sa pagtatapos ng duty, pagod ang kanyang katawan, ngunit mas pagod ang kanyang isipan. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, hindi nawala ang pakiramdam na may dapat siyang harapin at ayusin kahit hindi pa niya alam kung paano. Para kay Lia, ang ospital na dati ay simbolo ng pangarap at tagumpay ay unti-unti ring nagiging lugar ng pagnininilay sa sarili niyang pagkatao. Hindi pa niya alam na ang konsensyang unti-unting gumigising sa kanyang loob ay haharap sa mas mabigat na pagsubok. Sa ngayon, dala lamang niya ang tahimik na tanong na hindi niya kayang sagutin. At sa likod ng mga tanong na iyon, unti-unting nabubuo ang isang aral na kailanmang hindi itinuturo sa kahit anong aklat ng medisina. Habang unti-unting nilalamon ng gabi ang lungsod, tahimik na umuwi si Marco sa isang gusaling hindi kapansin-pansin sa labas. Walang engrandeng karatula, walang mamahaling ilaw, at walang bakas ng karangyaan. Sa unang tingin, iisipin ng kahit sino na isa lamang itong ordinaryong opisina. Ngunit, sa loob ng gusaling iyon,
nagaganap ang mga desisyong may bigat sa buhay ng libo-libong tao. Pumasok si Marco sa isang silid na may mahabang mesa at ilang upuang bakante. Tahimik niyang inilapag ang supot ng gulay sa isang sulok at naupo sa dulo ng mesa. Isa-isang bumukas ang ilaw habang may ilang taong pumasok, pawang maayos ang bihis, may hawak na tablet at folder. Tumayo sila sandali nang mapansin siya, ngunit agad din niyang sininyasan na maupo lang. Hindi siya mahilig sa formalidad at ayaw niyang iparamdam na may pagitan sila. Isa sa mga kasama niya ang naglahad ng mga ulat. May kakulangan sa pasilidad, may reklamo mula sa charity ward, may mga pasyenteng matagal naghihintay dahil sa kakulangan ng staff. Tahimik lang si Marco habang nakikinig, nakatuon ang mga mata sa bawat nagsasalita. Hindi siya sumisingit, hindi siya agad nagbibigay ng opinyon. Sanay siyang unahin ang pakikinig bago ang anumang desisyon. Sa isip niya, bumabalik ang mga eksenang nakita niya sa palengke. Ang mga tindera, ang mga batang nag-aabot ng plastik, ang mga taong sanay ng hindi pansinin. Nakikita niya ang parehong mga mukha sa loob ng ospital, lalo na sa mga charity patients. Para sa kanya, hindi sapat ang magtayo ng magarang gusali at maglagay ng modernong kagamitan. Kung mananatiling malamig at malayo ang sistema sa tunay na pangangailangan ng tao, wala ring saysay ang lahat ng iyon. May isang nagtanong kung kailangan bang bawasan ang ilang libreng serbisyo dahil sa gastos. Sandaling tumahimik ang silid. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Marco at doon lang siya nagsalita. Malinaw at mahinahon ang boses niya, ngunit may bigat. Sinabi niyang hindi pwedeng maging dahilan ang gastos para talikuran ang mga taong walang kakayahang magbayad. Kung may kailangang baguhin, iyon ay ang sistema, hindi ang malasakit. Walang tumutol, sanay na ang mga kasama niya sa ganitong pananaw. Alam nilang hindi madali ang piniling landas ni Marco, ngunit iyon ang dahilan kung bakit nandoon sila. Matapos ang pulong, isa-isa silang umalis, iniwan siyang mag-isa sa silid. Tahimik niyang tinignan ang mga papel sa mesa, ngunit malinaw na ang isip niya ay nasa ibang lugar. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang ilang larawan. May mga larawan ng ospital noong bago pa lang ito. May mga pasyenteng ngumingiti, may mga empleyadong simple lang ang suot, ngunit puno ng pag-asa. Sa bawat larawan, naaalala niya kung bakit niya piniling huwag ipaalam sa marami ang tunay niyang papel. Gusto niyang makita ang ospital sa mata ng karaniwang tao, hindi sa mata ng isang may-ari na palaging iginagalang at sinusunod. Kinabukasan, muling bumalik si Marco sa palengke, gaya ng kanyang nakasanayan. Pareho pa rin ang suot niya, pareho pa rin ang tahimik na kilos. May ilang nakapansin sa kanya, may ilang hindi. Walang nagbago sa panlabas, ngunit sa loob niya ay mas malinaw na ang mga hakbang na kailangan niyang gawin. Dumaan siya sa parehong mga pwesto, binati ang parehong mga tao, at muling nakita ang mga mukha ng mga taong patuloy na lumalaban sa buhay. Sa isang sulok ng palengke, may isang matandang tindera na nagrereklamo sa kakulangan ng gamot sa ospital. Tahimik lang nakinig si Marco, hindi nagpapakilala, hindi nagbibigay ng pangako. Ngunit sa isip niya, malinaw na ang dapat gawin. Hindi kailangan ng malalaking salita, kailangan ng konkretong aksyon. Habang naglalakad siya pauwi, napadaan siya sa isang karinderiya at naupo sandali. Pinagmasdan niya ang mga taong kumakain, ang mga pagod na mukha, ang mga simpleng usapan. Dito niya mas nararamdaman ang pulso ng buhay.
Dito niya mas nauunawaan kung para kanino ba talaga ang mga desisyong ginagawa niya araw-araw. Hindi niya alam kung kailan muli niyang makikita si Leah o kung maaalala pa nito ang nangyari sa palengke. Para sa kanya, hindi mahalaga ang personal na pagkilala. Ang mahalaga ay ang mas malawak na larawan, ang sistema na dapat magbago at ang mga taong dapat mapakinggan. Ngunit hindi rin niya alam na ang katahimikang pinili niya ay unti-unting haharap sa isang pagsubok na mas personal kaysa sa inaakala niya. Sa oras na iyon, si Marco ay nananatiling anino sa likod ng mga desisyon. Ang ordinaryong mukha sa mata ng karamihan, ngunit sa bawat hakbang niya sa palengke at sa bawat tahimik na pagpupulong, unti-unti niyang hinahanda ang mga pagbabago na hindi pa alam ng marami, kabilang na ang isang student nurse na may sariling laban at unti-unting ginugulo ang konsensya. Maaga pa ring dumating si Leah sa ospital kinabukasan. May kakaibang kabog ang dibdib niya mula pa nang magising siya. Hindi niya alam kung dahil sa pagod o dahil sa mga tanong na ayaw pa ring manahimik sa isip niya. Habang naglalakad siya sa hallway papunta sa nurse station, ramdam niya ang karaniwang ritmo ng ospital. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher, ang mahinang usapan ng mga nurse at ang paulit-ulit na tawag sa intercom. Para sa kanya, ito ang mundong matagal na niyang ginagalawan, ngunit sa araw na iyon, parang mas mabigat ang hangin. Naka-assign siya sa emergency area bilang bahagi ng training. Hindi iyon madali para sa isang student nurse dahil bawat segundo ay mahalaga at bawat pagkakamali ay may katapat na seryosong epekto. Habang inaayos niya ang mga gamit, pinapaalala niya sa sarili na mag-focus. Wala siyang puwang para sa personal na isipin. Ngunit kahit anong pilit niya, may bahaging ayaw pa ring tumahimik sa loob niya. Biglang nagkaroon ng commotion sa labas ng emergency entrance. May dumating na pasyente na hirap huminga. May edad na at halatang pagod na ang katawan. Agad na kumilos ang staff at kasama sa sumalubong si Leah. May isang lalaking nagtulak sa wheelchair, maingat ang kilos, seryoso ang mukha. Nang mapatingin si Leah sa kanya, bigla siyang natigilan. Hindi niya agad inalis ang tingin. Kilala niya ang mukhang iyon, ang tahimik na mga mata, ang simpleng suot, ang postura ng isang taong sanay magtimpi. Siya iyon, ang binatang nagbanggaan niya sa palengke, si Marco. Sa isang iglap, bumalik sa isip ni Leah ang lahat ng nangyari, ang mga salitang binitawan niya, ang mga matang nakatingin noon. Ramdam niya ang biglang panlalamig ng mga kamay niya. Ngunit wala siyang oras para mag-isip, inutusan siya ng senior nurse na tumulong. Lumapit siya sa pasyente at sinimulan ang mga kinakailangang hakbang. Sa gilid ng paningin niya, naroon si Marco, tahimik na nakatayo, hawak pa rin ng wheelchair. Wala itong imik, ngunit malinaw ang pag-aalala sa mukha. Nakatingin ito sa pasyente, hindi sa paligid, hindi sa mga taong gumagalaw. Para bang walang ibang mahalaga sa sandaling iyon kundi ang kalagayan ng taong dinala niya. Habang inaayos ni Leah ang IV at sinusuri ang vital signs ng pasyente, nararamdaman niya ang tensyon sa sariling katawan. Hindi dahil sa hirap ng gawain, kundi dahil sa presensya ni Marco. Hindi siya tinignan nito, hindi rin siya kinusap, parang walang nakaraan sa mata nito. At iyon ang mas lalong nagpabigat sa dibdib ni Leah. Mas mahirap ang hindi pansinin kaysa ang pagalitan. Matapos maisaayos ang pasyente at maipasok sa loob, lumapit ang isang doktor at kinausap si Marco. Maikli lang ang usapan tungkol sa kalagayan ng pasyente at sa mga susunod na hakbang. Tumanggo lang si Marco, tahimik na nakinig. Nang matapos ang usapan, bahagya siyang lumingon at doon nagtagpo ang tingin nila ni Leah. Walang sinabi si Marco, wala ring bakas ng galit sa mukha niya. Kung may naroroon man, iyon ay isang pamilyar na katahimikan,
parang noong umagang iyon sa palengke. Si Leah ang unang umiwas ng tingin. Ramdam niya ang pamumula ng pisngi, ang bigat ng hiya na pilit niyang tinatago. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang humingi ng tawad, ngulit parang may pumipigil sa lalamunan niya. Hindi niya alam kung tama ang oras o kung karapat-dapat ba siyang magsalita. Lumayo si Marco at lumupo sa isang upuan sa gilid ng hallway, naghihintay. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagreklamo. Tahimik lang siyang nandoon, parang isa lang sa maraming nag-aantay sa ospital. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa loob ng emergency room, sinisiguradong maayos ang lagay ng pasyente. Si Leah naman ay pilit bumalik sa trabaho, ngunit hindi na siya makapag-focus ng maayos. Sa bawat kilos niya, naroon ang alaala ng umagang nagdaan at ang biglang pagkikita nila ngayon. Hindi niya inaasahan na magkikita silang muli, lalo na sa ganitong lugar. Mas lalong hindi niya inaasahan na sa ospital pa, kung saan dapat sana ay malinaw ang hangganan ng respeto at malasakit. Sa loob ng ilang oras, nanatili si Marco sa ospital. Hindi siya umalis kahit may mga pagkakataong pwede na. Nakita iyon ni Leah sa pagitan ng mga gawain niya. Nakita niya kung paano nito kausapin ng maayos ang staff, kung paano nito magpasalamat kahit sa mga maliliit na bagay. Walang bakas ng pagiging mayabang, walang hinihinging spesyal na trato. Unti-unting may nabubuong tanong sa isip ni Leah. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit ganito ang kilos niya? Bakit parang pamilyar ang paraan niyang pakikitungo sa ospital na parang hindi siya basta bisita lamang? Ngunit hindi pa rin niya tinanong, hindi pa rin siya handang harapin ang sagot o ang sariling konsensya. Nang matapos ang shift niya, napansin niyang wala na si Marco sa hallway. Iniwan niya ang ospital ng tahimik gaya ng pagdating niya. Naiwan si Leah na may mas mabigat na dibdib kaysa sa umagang iyon. Ang pagkikitang iyon, bagamat walang salitang binitawan, ay sapat na para guluhin ang isip niya. At sa kaibuturan ng puso niya, unti-unting nabubuo ang pakiramdam na ang lalaking hinusgahan niya noon ay may papel sa buhay niya na hindi niya pa nauunawaan. Ilang araw ang lumipas matapos ang pagkikitang iyon sa emergency area, ngulit hindi na naaalis sa isip ni Leah ang presensya ni Marco. Sa bawat duty niya, sa bawat pasyenteng inaasikaso, may bahaging laging bumabalik sa katahimikan ng lalaking iyon. Hindi siya tinanong, hindi siya siningil sa mga salitang binitiwan niya noon, at lalo siyang hindi hinusgahan pabalik. Sa halip na ginhawa, iyon ang mas nagbigay ng bigat sa dibdib ni Leah. Mas mahirap harapin ang sariling konsensya kapag walang galit na ibinabato pabalik. Isang umaga, bago magsimula ang duty, ipinatawag ang lahat ng staff, interns at student nurses sa main lobby ng ospital. May kakaibang tensyon sa hangin. Bulungan ng mga tao, nagtatanong kung may bagong patakaran o may mangyayaring pagbabago. May ilan ang nagsabing may darating daw na bisita, may iba namang nagsabing may malaking anunsyo mula sa pamunuan. Tahimik lang si Leah habang nakapila kasama ang kapwa student nurses. Hindi niya alam kung bakit biglang bumibilis ang tibok ng puso niya. Nang magsimulang magsalita ang hospital administrator, naging tahimik ang buong lobby. Ipinaliwanag nito na may mga pagbabagong ipapatupad sa ospital, lalo na sa charity ward at sa sistema ng serbisyo para sa mga pasyenteng kapos sa pera. Habang nagsasalita ito, nakikinig si Leah, gulit pakiramdam niya ay may hinihintay siyang narinig kahit hindi niya alam kung ano iyon. Pagkatapos ng maikling paliwanag, tumigil ang administrador at ngumiti ng bahagya. Sinabi nitong oras na para ipakilala ang taong matagal nang nasa likod ng mga desisyon ng ospital, ang taong bihirang magpakita ngunit aktibong sumusubaybay sa tunay na kalagayan ng mga pasyente at empleyado. May bahagyang bulungan sa paligid, may mga napatingin sa isa't isa, may mga mukhang nagtataka. Mula sa gilid ng lobby, may isang lalaking lumakad papunta sa harapan.
Simple lang ang suot, maayos ngunit hindi marangya, walang alahas, walang anumang palatandaan ng kapangyarihan, ngunit sa bawat hakbang niya may kakaibang katahimikan na sumunod. Nang tuluyang luminaw ang mukha niya sa harap, biglang nanlamig ang buong katawan ni Leah. Si Marco. Hindi makapaniwala si Leah sa nakikita niya. Ang lalaking hinusgahan niya sa palengke, ang lalaking tahimik na humingi ng paumanhin at umalis ng hindi gumanti. Ang lalaking nakita niyang humintay sa emergency area na parang isang ordinaryon kamag-anak ng pasyente. Siya ang taong ipinapakilala ngayon bilang may-ari ng ospital. Parang huminto ang mundo ni Leah. Hindi niya narinig ang mga sumunod na salita. Hindi niya namalayan kung kailan nagsimulang magsalita si Marco sa harap ng lahat. Ang taning malinaw sa isip niya ay ang mga salitang binitiwan niya noon, ang tinging ibinato niya, ang pangmamaliit na hindi na niya mababawi. Ramdam niya ang panunuyo ng lalamunan at ang biglang panlalambot ng mga tuhod. Habang nagsasalita si Marco, kalmado ang boses niya. Wala siyang binanggit tungkol sa sarili niyang posisyon. Sa halip, pinag-usapan niya ang mga pasyenteng nakikita niyang naghihintay ng matagal, ang mga empleyadong pagod ngunit patuloy na naglilingkod, at ang mga pagkukulang ng sistema na kailangang ayusin. Sinabi niyang mahalaga ang kaalaman at galing, ngunit mas mahalaga ang respeto at malasakit. Ang ospital, ayon sa kanya, ay hindi negosyo lang, kundi tahanan ng pag-asa para sa mga taong wala ng ibang mapuntahan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco, mas lalong bumibigat ang dibdib ni Leah. Hindi dahil sa takot na mawalan ng scholarship, kundi dahil sa hiya. Ngayon niya lubos na naunawaan ang lalim ng pagkakamali niya. Hindi lang siya nagkamali ng hinala, nagkamali siya ng pagtrato sa kapwa-tao. Sa paligid niya, may mga bulungan ng paghanga, may mga mukhang nagulat, ngulit na humanga sa pagiging simple ng may-ari. May mga empleyadong tila mas lalong na-inspire, ngunit si Leah ay nanatiling tahimik, nakayuko ang ulo, pilit pinipigil ang pagluha. Sa isip niya, malinaw na malinaw ang larawan ng palengke, ng mga mata ni Marco na puno ng pag-unawa at ng sarili niyang boses na puno ng galit. Nang matapos ang pagtitipon, nagsimulang mag-alisan ang mga tao. May ilan ang nagmamadaling bumati kay Marco, may ilan ang nagpasalamat. Si Leah ay nanatiling nakatayo sa kinagigilidan niya, parang walang lakas na gumalaw. Alam niyang darating ang sandaling kailangan niyang harapin ang katotohanan, at sa sandaling iyon, wala na siyang maitago sa sarili niya. Ang lalaking hinusgahan niya ay hindi lang may-ari ng ospital, isa itong malinaw na salamin ng kung sino siya noon at kung sino ang kailangan niyang maging mula ngayon. Matapos ang pagtitipon sa lobby, tila nagbago ang takbo ng oras para kay Leah. Kahit bumalik na sa kani-kanilang duty ang mga pao, nanatili siyang nakatayo ng ilang sandali, parang nakapako sa kinatatayuan. Ramdam niya ang paninginig ng mga daliri at ang bigat ng dibdib na parang may nakadagan. Ang revelasyong nasaksihan niya ay hindi lang tungkol sa pagkatao ni Marco, kundi tungkol din sa sarili niyang mga pagkakamali na matagal niyang iniiwasang harapin. Pinilitan niyang kinuha ang sarili at naglakad pabalik sa ward. Ngunit kahit ginagawa niya ang mga nakasanayang gawain, tila hindi na pareho ang pakiramdam. Sa bawat pasyenteng kinakausap niya, sa bawat utos na sinusunod, may aninong nakasunod sa isip niya. Paulit-ulit niyang naaalala ang esena sa palengke, ang sarili niyang boses na matalim, ang tinging mapanghusga. Noon, inisip niyang kailangan niyang ipakita ang tapang para hindi siya tapakan. Ngayon, malinaw na malinaw sa kanya na may mga pagkakataon ang tapang ay nasa pagpapakumbaba. Sa loob ng duty hours, ilang beses niyang nakita si Marco sa malayo. Minsan ay kausap nito ang ilang doktor. Minsan ay nakatayo lang sa gilid, tahimik na nagmamasid.
Wala itong ipinapakitang galit o malamig na trato. Pareho pa rin ang kilos nito, mahinahon, magalang, at tila walang bakas ng anumang personal na hinanakit. At iyon ang mas lalong nagpapahirap kay Leah. Sa halip no pagalitan o parusahan siya, binigyan siya ng espasyong mag-isip at harapin ang sarili niyang konsensya. Tuwing mag-isa siya, bumabalik ang takot. Paano kung naaalala ni Marco ang ginawa niya? Paano kung isang araw ay ipatawag siya at tuluyang mawala ang scholarship niya? Paano kung ang isang pagkakamali sa palengke ay maging dahilan ng pagkasira ng pangarap na matagal niyang pinaglalaban? Ngunit kasabay ng takot ay ang isang mas mabigat na tanong. Kung manatili siyang tahimik, sapat na ba iyon? Kung hindi siya hihingi ng tawad, mabubura ba ang bigat na nararamdaman niya? Isang gabi, matapos ang mahabang duty, umupo si Leah sa waiting area ng ospital. Tahimik na ang paligid, kakaunti na lang ang tao. Dito niya hinayaang lumabas ang pagod na matagal niyang kinikimkim. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Hindi niya inakalan darating ang panahong mas magiging mabigat ang isang salita kaysa sa pisikal na pagod. Naaalala niya ang mga dahilan kung bakit siya nagsikap, ang pamilya niya, ang kahirapan, ang takot na bumalik sa wala. Lahat ng iyon ay totoo at may bigat. Ngunit sa paglalim ng pag-unawa niya, napagtanto niyang hindi sapat ang dahilan ng takot para manakit ng kapwa, kahit sa salita lang. Ang pagiging mahirap ay hindi lisensya para maging mapangmata, at ang pangarap ay hindi dapat itayo sa pagyurak ng dignidad ng iba. Kinabukasan, pumasok si Leah sa ospital na may malinaw na pasya. Hindi pa rin nawawala ang takot, ngulit mas malinaw na sa kanya ang dapat gawin. Hindi niya alam kung paano tanggapin ni Marco ang anumang sasabihin niya, ngunit alam niyang hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng pananahimik. Sa bawat hakbang niya sa hallway, mas malinaw ang tibok ng puso niya, mas malinaw ang layunin. Habang inaasikaso niya ang isang pasyente, napatingin siya sa salamin at nakita ang sarili niyang refleksyon. Hindi na iyon ang parehong Leah na galit at puno ng pagtatanggol sa sarili. May bakas pa rin ng takot, ngunit may bagong tapang na nagsisimulang sumibol. Ang tapang na aminin ng pagkakamali kahit walang kasigurahan ng kapalit. Sa isip niya, malinaw na ang isang bagay. Kahit mawala ang scholarship, kahit masaktan ang pride niya, kailangan niyang gawin ang tama. Hindi dahil may-ari ang ospital si Marco, kundi dahil tao siya. At dahil sa propesyon na pinili niya, hindi niya pwedeng ihiwalay ang sarili niyang pagkatao sa trabahong ginagawa niya. Sa pagtatapos ng araw, alam ni Leah na hindi pa tapos ang laban sa loob niya. Ngulit sa kauna-unahang panahon, hindi na siya tumatakbo palayo sa konsensya niya. Sa halip, handa na siyang harapin ito, anuman ang kahinatnan. At sa likod ng takot na yon, unti-unting nabubuo ang pag-asa na may pagkakataon pang itama ang mali. Tahimik ang hallway nang maglakas loob si Leah na huminto sa tapat ng administrative office. Ilang beses na siyang dumaan roon sa mga nakaraan na araw, ngunit ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng bawat hakbang. Hawak niya ang folder ng duty notes, ngunit nanginginig ang kamay niya hindi dahil sa pagod, kung hindi dahil sa kaba. Sa loob ng silid na iyon, naroon si Marco Rivera. Hindi na lang bilang lalaking tahimik sa palengke, kundi bilang taong nasaktan niya, at bilang taong may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng buhay niya. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na wala na siyang pwedeng itago. Hindi siya naroon bilang student nurse na may takot mawalan ng scholarship, kung hindi bilang isang taong may pagkukulang at handang managot.
Nang marinig niya ang mahinahong tinig mula sa loob na nagsasabing pumasok siya, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Marco sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Simple pa rin ang suot, walang bakas ng pagiging may-ari ng ospital kung hindi mo siya kilala. Nang mapansin niya si Leah, humarap siya at tumanggo ng bahagya, senyales na maupo ito kung gusto. Ngunit nanatiling nakatayo si Leah, parang mas nararapat sa sandaling iyon. Hindi agad nakapagsalita si Leah. Ramdam niya ang paninikip ng lalamunan, ang bigat ng mga salitang matagal niyang kinikimkim. Sa huli, nagsalita rin siya. Mababa ang boses, ngunit malinaw. Inamin niya ang nangyari sa palengke. Walang binawas, walang pinalabnaw. Inamin niya ang galit, ang yabang, at ang pangmamaliit na binitiwan niya. Hindi siya nagdahilan ng pagod o kahirapan. Sinabi niyang mali siya, at alam niyang kahit anong paliwanag ay hindi sapat para burahin ang sakit na maaaring naidulot niya. Habang nagsasalita si Leah, tahimik lang si Marco. Hindi siya umupo, hindi rin siya nagsalita. Nakatingin lang siya kay Leah, hindi mapanghusga, hindi malamig, kundi kalmado at buo ang atensyon. Iyon ang lalong nagpabigat sa loob ni Leah. Mas madali sanang humingi ng tawad kung may galit na sasalubungin sa kanya. Ngunit ang katahimikan ni Marco ay parang salamin na pilit ipinapakita ang buong bigat ng pagkakamali niya. Natapos si Leah na may bahagyang panginginig sa boses. Sinabi niyang handa siyang tanggapin ang anumang desisyon, kahit pa mawala ang scholarship niya. Ang mahalaga raw ay masabi niya ang totoo at humingi ng tawad bilang tao. Yumuko siya ng bahagya, hindi bilang pagmamakaawa, kundi bilang pag-ako ng pagkakulang. Matagal bago nagsalita si Marco. Lumapit siya sa mesa at saka umupo. Maingat ang bawat galaw, parang iniisip ang bawat salitang bibitawan. Nang nagsalita siya, kalmado pa rin ang boses niya. Sinabi niyang naaalala niya ang nangyari sa palengke. Hindi niya itinanggi na nasaktan siya, hindi dahil sa mga salita lang, kundi dahil sa madalas niyang makita ang ganitong pagtrato sa kapwa. Ngunit sinabi rin niyang hindi siya nagalit kay Leah bilang isang individual. Para sa kanya, mas mahalaga ang kung ano ang ginagawa ng isang tao matapos siyang mapagtanto ang mali. Ipinaliwanag ni Marco na pinili niyang manatiling tahimik, hindi para ipahiya si Leah o iparamdam ang kapangyarihan niya, kundi bigyan ito ng pagkakataong mag-isip. Sinabi niya ngang ospital ay puno ng mga taong may kanya-kanyang daladalang sugat, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. At bilang isang nurse, higit pa sa kaalaman ng kailangan ng puso na marunong umunawa. Hindi niya binanggit ang scholarship, hindi rin niya tinakot si Leah ng parusa. Sa halip, pinaalalahanan niya ito na ang tunay na pagsubok ng isang profesional ay kung paano siya kumikilos kapag walang nakatingin at kung paano siya humaharap sa pagkakamali niya. Tanggap niya ang paghingi ng tawad ni Leah, hindi bilang may-ari ng ospital, kundi bilang isang taong minsang hinusgahan. Tumulo ang luha ni Leah, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawang naramdaman niya. Sa unang-unang pagkakataon, naramdaman niyang may nabunot na tinik sa dibdib niya. Nagpasalamat siya, hindi lang sa pagtanggap ng tawad, kundi sa aral na natanggap niya. Bago siya lumabas ng silid, sinabi ni Marco ang huling paalala. Ang pagbabago ay hindi natatapos sa paghingi ng tawad, nagsisimula pa lang ito roon. Tumanggo si Leah, dala ang bigat at gaan na maghalong pakiramdam. Sa paglabas niya sa opisina, alam niyang hindi na siya ang dating Leah. At sa katahimikan ng hallway, nagsimula ang isang mas malinaw na hakbang patungo sa pagiging mas mabuting tao. Lumipas ang mga araw na parang mas tahimik,
ngunit mas malinaw para kay Leah. Hindi na mabigat ang dibdib niya tuwing pumapasok sa ospital. Hindi rin nawala ang pagod, ngunit may kakaibang gaan sa bawat hakbang. Sa bawat pasyenteng hinaharap niya, ramdam niya ang pagbabago sa sarili. Mas mahinahon na ang tono ng boses niya, mas maingat ang mga salita, at mas bukas ang mga mata sa maliliit na senyales ng pangangailangan. Hindi na siya nagmamadali para patunayan ang sarili. Sa halip, pinipili niyang makinig. Sa charity ward, mas madalas na siyang humihinto upang tiyaking naiintindihan ng pasyente ang mga paliwanag. Hindi na siya naiirita kapag paulit-ulit ang tanong. Inuunawa niya kung saan nanggagaling ang takot. May isang matandang pasyente na halos araw-araw niyang binibisita, hindi dahil naka-assign siya roon, kundi dahil alam niyang kailangan nito ng kausap. Doon niya napagtantong ang pag-aalaga ay hindi lang nasusukat sa gamot at procedure, kundi sa presensya at paggalang. Samantala, tahimik ding gumagalaw ang mga pagbabago sa ospital. May mga bagong patakaran na ipinatupad, mas malinaw na sistema sa charity services, at mas bukas na komunikasyon sa pamunuan at sa staff. Hindi ito ipinagsigawan, walang engrandeng seremonya, ngunit ramdam ng mga tao ang kaibahan. Mas kaunti ang reklamo, mas marami ang pasasalamat. Sa mga hallway, mas madalas ang ngiti kaysa sa pagod na buntong hininga. Minsan, habang naglalakad si Leah papunta sa nurse station, nakita niya si Marco sa malayo. Kaunti lang ang pagitan nila, ngunit malinaw ang distansyang propesyonal. Tumanggo siya bilang pagbati, at tumanggo rin si Marco bilang tugon. Walang kailangang sabihin. Sa katahimikan na iyon, may paggalang na mas malinaw kaysa sa anumang salita. Hindi na iyon ang katahimikan ng hiya o takot, kundi katahimikan ng pag-unawa. Isang hapon, matapos ang duty, dumaan si Leah sa palengke. Hindi na siya nagmamadali. May dala siyang maliit na listahan, ngulit mas mahalaga sa kanya ang pagtingin sa paligid. Binati niya ang ilang tindera, tinulungan ng isang matandang babae na magbuhat ng bayong, at naghintay sa pila ng hindi nagrereklamo. Sa isang sulok, nakita niya ang makitib na daanan kung saan nagsimula ang lahat. Sandali siyang huminto roon, hindi para balikan ng galit, kundi para kilalanin ang layo ng narating ng loob niya. May isang binatilyong nakabangga ang isang mamimili at agad humingi ng paumanhin. Nakatayo ang ilang tao, naghihintay ng sigawan, ngunit walang sumigaw. Maingat na pinulot ang mga nalaglag at nagpatuloy ang lahat. Ngumiti si Leah sa sarili, hindi dahil perpekto na ang mundo, kundi dahil may mga sandaling kayang baguhin ng isang tao ang direksyon ng isang eksena. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng ina at kapatid na may kwento ng araw. Nakinig siya ng buong buo, hindi nagmamadali, hindi nag-iisip ng susunod na gagawin. Sa hapagkainan, simple lang ang pagkain, ngunit mas buo ang samahan. Doon niya napagtanto ang pangarap ay hindi lang tungkol sa pag-angat sa buhay, kundi sa pagdala ng pag-angat sa ugali. Sa ospital, unti-unti nakilala si Leah bilang student nurse na maaasahan, hindi dahil sa taas ng boses o tapang sa panlabas, kundi sa katahimikan na may malasakit. Hindi na niya kailangan ang pader ng yabang para ipagtanggol ang sarili. Ang kumpiyansya niya ay nagmumula na sa malinaw na konsensya at sa pangangailangang maglingkod. Sa kanining kay Marco, ang araw-araw ay patuloy na pagmamasati at pag-aayos. Hindi siya naging mas maingay o mas lantad, nanatili siyang simple, nanatiling nakikinig. Ngulit sa bawat desisyon na ginagawa niya, may malinaw na direksyon. Ang ospital ay lugar ng paggaling, hindi lang ng katawan kundi ng dignidad. At ang dignidad na iyon ay binubuo ng maliliit na kilos na inuulit araw-araw. Minsan, nagkasabay si Leah sa elevator. Walang ibang tao. Maikling sandali lamang iyon, ngunit sapat para sa isang tahimik na palitan ng ngiti. Walang baliktanaw,
walang pangungumbaba. Ang naroon ay pagkilala sa pagbabago. Pagbukas ng pinto, nauna si Leah at sumunod si Marco. Magkahiwalay ang direksyon, ngunit iisa ang layunin. Sa pagtatapos ng mga araw na iyon, malinaw ang isang bagay. Ang pagkakamali ay hindi wakas, kundi paanyaya sa pagbabago. At ang pagbabago kapag sinimulan sa loob ay may kakayahang umabot sa iba. Sa ospital na iyon, sa palengke na iyon, at sa buhay na patuloy na gumagalaw, nagsimula ang bagong panimula, hindi sa malaking anunsyo, kundi sa tahimik na pagpili na maging mas mabuti kaysa kahapon.